Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang ustadza ang pinara sa isang checkpoint, inakusahan na nagdadala ng iligal na droga. Sinunog ang kanyang scooter at siya ay hinamak sa harap ng publiko. Ngunit sino ang mag-aakala na ang kanyang asawa ay isang general ng sandatahang lakas? Ito ang tunay na kwento ng paglaban sa isang karahasang walang kapantay. Bawat umaga, pinupuno ni Ustadza Ayesha ang mga silid-aralan ng pinakamahusay na paaralang Islamiko sa lungsod ng kanyang tinig na malumanay ngunit puno ng kahulugan. Itinuturo niya ang pag-aaral ng Quran, ang akhlak o ang mabuting asal, at ang kasaysayan ng pakikibaka ng mga mananampalataya. Hindi lamang bilang mga salitang dapat isaulo, kundi bilang gabay sa buhay na dapat isabuhay. Ang kanyang mga mag-aaral, kapwa lalaki at babae, ay hindi lamang nakikinig kundi isinasa puso ang bawat aral. Dahil kay Ustadza Ayesha, ang kaalaman ay hindi lamang binibigkas, kundi isinasagawa. Hindi siya kailanman namimilit o naninigaw, ngunit hindi rin siya nag-aatubiling ituwid ang mga pagkakamali. Mayroon siyang tibay na hindi nananakot at kahinahunan na hindi nagpapahiwatig ng kahinaan. Siya ay nakatayo sa unahan, hinuhubog ang karakter ng isang bagong henerasyon na matatag, hindi lamang matalino sa papel, kundi may tapang na ipagtanggol ang katotohanan. Sa labas ng paaralan, si Ustadza Ayesha ay nananatiling isang figura na hinahanap at kinasasabikan. Sa mga masjid, madalas siyang magbahagi ng kaalaman sa mga kababaihan at kabataan. Sa mga pagtitipon sa komunidad, siya ang nagsisilbing tagapamagitan, tagapagpalakas ng loob at tagatuwid ng landas. Kilala siya ng lipunan hindi lamang bilang isang guro, kundi bilang isang anak ng kanilang lungsod na nagpapanatili ng moralidad at dignidad ng may pambihirang katatagan. Hindi siya kailanman nasangkot sa politika, at hindi niya hilig ang entabladong puno ng atensyon. Ngunit sa likod ng lahat, maraming mga pinuno ng komunidad, kabilang na ang mga opisyal ng gobyerno at mga akademiko, ang lumalapit sa kanya para humingi ng payo. Dahil si Ayesha ay hindi isang ustadza na nakasandal lamang sa mga teksto ng aklat, kundi sa isang integridad na nabubuhay at nakikita sa kanyang bawat kilos. Nang tanghaling iyon, ang sikat ng araw ay matindi ngunit maliwanag. Ang bughaw na langit ay malinis, walang bahid ng ulap, na lumilikha ng isang magandang kaibahan sa siksikan at maingay na syudad. Sa gitna ng magulong trapiko, isang anyo ang namumukod tangi sa karamihan ng mga motorista. Si Ustadza Ayesha, na may angking dignidad, ay nakaupo sa kanyang itim na scooter. Ang kanyang itim at makintab na helmet ay akmang-akma sa kanyang puting hijab. Siya ay bahagi ng daloy ng trapiko, ngunit hindi nawawala ang kanyang kagalang-galang na presensya. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa kabila ng ingay ng mga busina at sigawan sa kalsada. Para kay Ayesha, ang paglalakbay pauwi mula sa paaralan ay isang sandali ng pagninilay-nilay. Naaalala niya ang bawat tanong ng kanyang mga estudyante, bawat payo na kanyang ibinigay, at ang mga pag-asang ipinagkatiwala niya sa mga kabataan. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin nagpapabaya. Bawat pulang ilaw ay kanyang sinusunod, bawat taong tumatawid ay kanyang iginagalang. Ito ang salamin ng kanyang palaging paninindigan, ang pagsunod ay hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang disiplina ay bahagi ng pananampalataya. Ang itim na scooter na iyon ay hindi isang marangyang sasakyan. Ngunit para kay Ayesha, ito ay naging isang tahimik na saksi sa kanyang araw-araw na pakikibaka sa pagpapalaganap ng kaalaman. Ang maliit na bag sa kanyang balikat ay naglalaman ng mga aklat at kwaderno, ang kanyang tunay na sandata sa digmaan laban sa kamangmangan at kabulukan ng moralidad. Walang masamang kutob, walang anumang babala. Ang tanghaling iyon ay tila isa lamang ordinaryong araw. Ngunit sa likod ng panlabas na katahimikan, isang masamang balak ang inihahanda na. Nang lumiko si Ayesha sa isang malaking kalsada sa puso ng lungsod, ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang kalsadang iyon ay kilala sa pagiging abala, mahigpit na binabantayan, at madalas na lokasyon ng mga police checkpoint. Ngunit si Ayesha ay hindi nababahala, kumpleto ang kanyang mga papeles. Lisensya, rehistro ng motor, lahat ay nasa ayos. Wala siyang dalang anumang labag sa batas. Ngunit ang hindi niya alam, ang araw na iyon ay hindi tungkol sa mga pagkukulang sa dokumento. Ang araw na iyon ay hindi tungkol sa pagpapatupad ng batas. Ito ay tungkol sa isang maruming laro. Tungkol sa kapangyarihang ginagamit hindi para magprotekta,
kundi para mang-api. At siya, isang babaeng may malinis na pangalan, may kaalaman, at iginagalang, ang magiging target ng mga alagad ng batas na nawalan na ng kahihiyan. Sa isa sa mga malalaking interseksyon ng lungsod, sa gitna ng matinding trapiko sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang hanay ng mga pulis ang nakatayo, bumubuo ng isang biglaang harang. Isang checkpoint ang isinasagawa. Ngunit, ang kapaligiran ay malayo sa karaniwang proseso. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaking kapansin-pansin, matipuno ang katawan, kalbo ang ulong nagniningning sa sikat ng araw, at malapad ang dibdib na nakaumbok sa likod ng kanyang kumpletong unipormeng kayumanggi. Ang pangalan niya ay Roberto Berto Vargas, 38 taong gulang, isang pulis na kilala sa pagiging matigas ang ulo at abusado sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay mabagsik, ang ekspresyon ay mayabang, at ang kanyang tindig sa gitna ng kalsada ay parang isang maliit na haring naghahanap ng bibiktimahin habang nakahalukip-kip at may mapanliit na tingin. Si Berto ay hindi mukhang isang tagapagpatupad ng batas, kundi isang preman na nakauniporme. Sa puntong iyon, ang itim na scooter na minamaneho ni Ustadza Ayesha ay dahan-dahang pumasok sa lugar ng checkpoint. Hindi siya nagmamadali at wala ring anumang hinala. Kumpleto ang kanyang mga papeles. Wala siyang dalang anumang iligal. Ngunit nang makita niya ang harang at ang matalim na tingin ni Berto na nakatutok sa kanya, bahagya siyang kinabahan. Bago pa man niya tuluyang mapabagal ang takbo ng motor, itinaas ni Berto ang kanyang kanang kamay, isang mariing senyas, hinto. Ang itim na scooter ay marahang tumabi at agad na pinatay ni Ayesha ang makina at nanatili sa kanyang kinatatayuan. Walang pagbati, walang anumang magandang salita. Ang lumabas sa bibig ni Berto ay isang magaspang na utos. Bumaba ka, ma'am. Ipakita mo ang mga papeles mo. Tinitigan siya ni Ayesha sandali at walang imik na sinunod ang utos. Inalis niya ang strap ng kanyang helmet at dahan-dahang bumaba mula sa motor. Ang kanyang puting hijab ay nanatiling maayos na nakatakip sa kanyang liig at dibdib. Mahinahon niyang binuksan ang maliit na bag na dala, inilabas ang kanyang lisensya at rehistro, at magalang na iniabot ito. Heto po, Pak, maikli niyang sabi. Ngunit hindi pagsusuri ang ipinakita ni Berto. Hindi tamang proseso ang kanyang ginawa. Ang lumitaw ay isang mapanlinlang na tingin, puno ng maitim na balak. Tila hindi siya interesado sa mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa itim na scooter ni Ayesha, ang simpleng sasakyan na naging kasama niya sa loob ng maraming taon sa misyon ng pagtuturo. Mula sa malayo, ilang kasamahan ni Berto ang nagsimulang lumapit. Sila ay nakatayo na tila handa, ngunit hindi sa positibong paraan. Ang isa sa kanila ay may hawak na radyo, ang isa naman ay may dalang notebook, at ang pangatlo ay lumapit sa motor ni Ayesha. Mabilis na sumulyap si Berto sa kanyang mga kasama, at tumango, isang senyas na hindi naririnig, ngunit malinaw ang kahulugan, ituloy niyo. At sa sandaling iyon, ang checkpoint ay nagbago mula sa isang simpleng inspeksyon patungo sa isang palabas. Isang masamang dula na binuo ng kapangyarihang naligaw ng landas. Hindi pa alam ni Ustadza Ayesha, ngunit sa mga susunod na sandali, siya ang magiging biktima ng isang maruming laro na hindi niya kailanman inakalang mangyayari sa kanya, isang guro, isang asawa, at isang tagapangalaga ng moralidad ng lipunan. Ang mga kilos ni Ayesha ay nanatiling may dignidad kahit na ang sitwasyon ay nagsimulang maging kakaiba. Pagkababa sa motor, maingat niyang inalis ang kanyang helmet at hinawakan ito sa kaliwang kamay. Gamit ang kanang kamay, binuksan niya ang kanyang maliit na bag at inilabas ang mga dokumento ng sasakyan, lisensya at rehistro, kumpleto at balido. Kalmado niya itong ibinigay sa pulis na humarang sa kanya. Walang anumang mali sa mga dokumento. Ngunit ang tumanggap ay tila walang pakialam, sinulyapan lang ito ng hindi sinusuring mabuti. Walang karaniwang proseso, walang anumang isinulat. Ang tanging naroon ay isang malamig na ekspresyon sa mukha, na para bang naghihintay ng susunod na utos. Bago pa man siya makapagtanong, dalawa pang pulis ang lumapit at nagsimulang kumilos patungo sa kanyang scooter. Ang isa sa kanila, nang walang paalam, ay biglaang binuksan ang upuan ng motor. Ang marahas na kamay na iyon ay hinablot ang takip ng compartment at sinimulang halungkatin ang laman nito. Isang maliit na bag, isang bote ng tubig, at ilang mga pulyeto ng aralin na karaniwan niyang dala pagkatapos magturo ay walang pakundangang inihagis sa bangketa.
Humakbang si Ayesha at sinabi sa nag-aalalang tono, "Pasensya na po, sir, pero personal ko pong gamit yan." Ngunit binaliwala ang kanyang sinabi. Patuloy nilang hinalughog ang loob ng motor na para bang may hinahanap o mas tamang sabihin may itinatago. At tulad ng isang napagplanuhang eksena, isa sa kanila ang biglang sumigaw, "Heto na." Ito na, habang itinaas ang isang maliit na puting pakete na nakabalot sa plastik. Mabilis siyang sumulyap kay Berto at isang mapanlinlang na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Natigilan si Ayesha, napigil ang kanyang hininga. Hindi niya kilala ang bagay na iyon. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya kailanman humawak, lalo na magtago, ng anumang ipinagbabawal na gamot. "Hindi po sa akin yan," mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngunit ang kanyang salita ay agad na pinutol. "Huwag ka nang magkunwari, ma'am. Mabigat na kaso to." Ang sigaw na iyon ay nagmula sa isang bibig na uhaw sa kapangyarihan, hindi mula sa isang alagad ng batas na nagtataguyod ng hustisya. Sinubukan ni Ayesha na manatiling matatag, ngunit ang panggigipit ay nagsimulang dumating mula sa lahat ng direksyon. Ang mga pulis sa paligid niya ay nagpakita ng seryosong mukha, na para bang nahatulan na siya bago pa man marinig ang kanyang panig. Ilang mga motorista ang nagsimulang huminto sa malayo. Ang ilan ay nanonood, habang ang iba ay nagsimulang itaas ang kanilang mga cellphone. Ang sitwasyon ay uminit, hindi dahil sa galit ni Ayesha, kundi dahil sa kalapastangan ng ipinapakita sa gitna ng kalsada. Hinigpitan ni Ayesha ang pagkakahawak sa helmet sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. Alam niya na hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang patibong. At wala silang pakialam kung sino siya, wala silang pakialam sa katotohanan. Ang tanging mahalaga sa kanila ay isang bagay, ang kapangyarihang nabibili ng kasinungalingan. Tinitigan ni Ustadza Ayesha ang puting pakete na sinasadyang iwinagayway sa kanyang mukha. Ang buo niyang katawan ay nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kabuktutang hayagang ipinapakita. Huminga siya ng malalim at itinuwid ang kanyang tindig. "Hindi po sa akin yan," sabi niya sa malakas na tinig, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Hindi ako kailanman humawak ng ipinagbabawal na gamot sa buong buhay ko." Ang kanyang mga salita ay binitiwan ng may diin, tumago sa hangin na ngayon ay puno ng tensyon. Ang mga mata ni Ayesha ay hindi yumuko, hindi rin umiwas. Alam na alam niya kung sino siya. Alam niya na ang katotohanan ay nasa kanyang panig, at walang dahilan para matakot sa harap ng isang kasinungalingang ipinipilit. Ngunit hindi ito pinansin ni Berto. Sa halip, lumapit siya, inilapit ang kanyang mukha kay Ayesha na may mapanuring tingin. "Ang mga babaeng tulad mo ang kadalasang tuso. Mukhang banal, pero tulak pala," sabi ni Berto na puno ng panunuya, na sinundan ng mahinang tawanan mula sa ilan niyang mga tauhan. Ang paratang na iyon ay hindi lamang isang kasinungalingan, kundi isang insulto sa karangalan ng isang guro, isang babae, at isang tagapagdala ng kaalaman. Ngunit hindi nagpatinag si Ayesha. Pinatatag niya ang kanyang sarili, tumayo na parang isang bato sa gitna ng bagyo. "Kung gusto ninyong ipatupad ang batas, gawin ninyo ng makatarungan. Pero kung gusto ninyo akong biktimahin para sa pera, hindi ako mananahimik," sagot ni Ayesha. Ang kanyang mga mata ay hindi nanginig kahit kaunti. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti kay Berto ng mapakla. Napagtanto niya na ang kanyang target ngayon ay hindi isang mahinang babae na madaling matatalo ng mga walang lamang banta. Kaya tinaasan niya ang panggigipit. Sinimulan niyang tawagin si Ayesha na suspect, inutusan ang kanyang mga tauhan na i-secure ang salarin, at ipinakalat ang kwento na kagagaling lang nilang hadlangan ang isang malaking operasyon ng droga sa gitna ng lungsod. Lahat ng iyon ay sinabi niya sa malakas na boses, na para bang gusto niyang lumikha ng opinyon ng publiko bago pa man lumabas ang katotohanan. Ngunit si Ayesha ay hindi natinag. Siya ay tumayo ng tuwid sa bangketa, habang ang kanyang puting hijab ay iwinawagayway ng hangin. Tinitingnan sila isa-isa na may matalim na mga mata na nagpapakita ng paglaban ng walang karahasan. Habang lalong naninindigan si Ayesha, lalong nagiging malinaw na hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang digmaan laban sa isang bulok na sistema. Ang patibong na ito ay hindi biglaan. Ito ay plinano, isinadula.
Ngunit nagkamali sila ng biktima. Si Ayesha ay hindi isang ordinaryong babae na yuyuko na lamang kapag pinagbintangan. Siya ay simbolo ng katatagan ng pananampalataya, ng lakas ng kaalaman, at ng tapang ng moralidad. Sa gitna ng mainit na kalsada, itinaas niya ang kanyang boses ng hindi sumisigaw, tumanggi ng walang karahasan, lumaban ng hindi lumalabag sa batas. At mula sa kanyang kahinahunan, ang takot ay nagsimulang gumapang sa panig ng mga dapat sana ay may kapangyarihan. Si Berto at ang kanyang mga tauhan ay maaaring maihawak na baril at posisyon, ngunit sa araw na iyon, kaharap nila ang isang bagay na mas malakas, ang katotohanan na hindi kayang patahimikin. Nang ang lahat ng verbal na panggigipit ay nabigong payukuin ang marangal na babae sa kanyang harapan, si Berto ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Ang katatagan ni Ustadza Ayesha na hindi na tinag ng mga banta, panloloko, o kahit paninirang puri ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Hindi lamang siya nabigong makakuha ng pera, kundi nawalan din siya ng mukha sa harap ng kanyang mga tauhan. Ang galit na iyon ay naipon at sumabog sa isang desisyong wala ng lugar sa lohika ng isang alagad ng batas. Sa tinging puno ng kabangisan, sumigaw siya, sunugin ang motor niya. Ngayon na! Ang mga salitang iyon ay tumama sa hangin na parang isang pagsabog na nagpagulat sa lahat sa paligid. Ngunit ang kanyang mga tauhan, na sanay na sa pagiging berdugo, ay agad na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Binuksan nila ang isang bote ng gasolina mula sa isang plastic bag, ibinuhos ito sa buong katawan ng itim na scooter ni Ayesha na maayos pa ring nakaparada sa gilid ng kalsada, at sa isang iglap, isang posporo ang sinindihan. Isang mabilis na liwanag, isang maliit na pagsabog, at nagsimulang gumapang ang apoy. Ang scooter ay nasunog ng buhay sa gitna ng katanghalian. Mabilis na lumaki ang apoy, nilalamon ang simpleng sasakyan na naging kasama sa pakikibaka ni Ustadza Ayesha sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng mga nababasag na plastik, ang maliit na pagsabog mula sa tangke, at ang itim na usok na pumailan lang sa langit ay lumikha ng isang nakakakilabot na tanawin na hindi dapat nangyayari sa gitna ng lungsod. Si Ayesha ay nakatitig lamang, nanlalambot ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaupo sa bangketa, hindi na nagsasalita. Ang mga luha ay bumagsak ng walang tunog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang napakalalim na kalungkutan. Nakikita niyang sinusunog ang simbolo ng kanyang pagpupunyagi, ng mga kamay na dapat sana ay nagpoprotekta. Ilang mga residente na noong una ay nanonood lamang mula sa malayo ay nagsimulang mag-react. Mayroong nagtakip ng bibig dahil sa gulat, mayroong nagtaas ng cellphone para mag-record, at mayroong nagsimulang sumigaw sa galit na pagtanto na ang kanilang nakikita ay hindi isang legal na aksyon, kundi isang hayagang pagpapahirap sa isang inosenteng mamamayan. Ilang mga motorista ang tumabi, huminto, at sumaksi kung paano pinatahimik ang isang ustadza, hindi sa pamamagitan ng argumento o ebidensya, kundi sa pamamagitan ng apoy. Ngunit si Berto at ang mga pulis sa paligid niya ay nagtawanan. Isang tuyo at magaspang na tawa. Parang isang grupo ng mga berdugo na nasisiyahan sa kanilang ginawang massacre. Nakatayo sila habang pinapanood ang scooter na ngayon ay isa ng sunog na balangkas na para bang nanalo sila sa isang labanan laban sa katotohanan. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang apoy ay kayang sunugin ang isang motor, ngunit hindi nito kayang sunugin ang integridad. Ang mukha ni Ayesha na basa ng luha ay hindi mukha ng pagkatalo. Ito ay mukha ng isang sugat na magiging saksi para sa libu-libong mga matang nakakita. Sa katanghaliang tapat na iyon, sa gitna ng malaking kalsada ng lungsod na dapat sana ay isang ligtas na lugar para sa mga mamamayan, ipinakita ang kapangyarihan sa pinakamalupit nitong anyo. Ngunit mula sa kalupitang iyon, ang binhi ng paglaban ay nagsimulang tumubo. Ang mga video ay nagsimulang kumalat. Ang pangalan ni Ayesha ay nagsimulang banggitin, at sa gitna ng usok na hindi pa nawawala, isang bagay ang malinaw. Ang ginawa ni Berto sa araw na iyon ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng pagguho ng sistemang matagal na niyang ipinagmamalaki. Ang makapal na usok ay pumapailan lang pa rin mula sa bangkay ng scooter na ngayon ay sunog at wala ng hugis. Ngunit ang naririnig ay hindi tinig ng pagsisisi, hindi pakiramdam ng pagkakasala, hindi panawagan para sa pananagutan. Sa halip ay tawanan. Isang magaspang na tawa, isang mayabang na tawa, isang malademonyong tawa ang pumuno sa hangin sa katanghalian. Si Berto ay nakatayo sa gitna ng kalsada,
mga kamay sa baywang, dibdib na nakaumbok, pinagmamasdan ang apoy na nagsisimulang humupa na para bang hinahangaan ang sarili niyang obra. Sa paligid niya, ang kanyang mga tauhan ay nakikitawa, nagtatapikan sa balikat na para bang katatapos lang nilang gampanan ang isang marangal na tungkulin para sa bayan. Hindi nila pinagtatawanan ang motor. Pinagtatawanan nila ang hustisya. Pinagtatawanan nila ang babaeng kanilang pinagbintangan, ginipit at hayagang sinira. Sa gitna ng tawanan na iyon, wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng mukha ng pagkakasala. Nakatayo sila sa ibabaw ng mga guho ng karangalan ng isang mamamayan at ipinagmamalaki nila iyon. Sinulyapan ni Berto si Ayesha, na nakaupo pa rin sa bangketa na may mukhang puno ng pighati. Sa halip na makaramdam ng awa, ngumisi siya, isang ngiting demonyo na isinilang mula sa paniniwalang walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Na ang kanyang posisyon ay palaging magpoprotekta sa kanya, na ang batas ay maaaring bilhin, na ang kapangyarihan ay hindi kailanman hahamunin. Akala nila mananahimik ang mundo. Akala nila ang katotohanan ay maaaring patahimikin ng pananakot at apoy. Ngunit ang hindi nila namamalayan, ang kanilang mga tawa ay nagsimulang bumasag sa katahimikan ng publiko. Ilang mga mamamayan na noong una ay nanonood lamang ay nagsimulang maglakas loob na mag-record ng mas malapitan. Ang lente ng mga kamera ng cellphone ay lumipat mula sa nasusunog na scooter patungo sa mga mukha ng mga pulis na nagtatawanan. Nagsimula nilang mapagtanto na ang kanilang nasasaksihan ay hindi isang ordinaryong pangyayari. Ito ay isang tunay na anyo ng brutal na pag-abuso sa kapangyarihan. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba ay nagsimulang ikalat ang mga video ng palihim sa social media. Hindi sila sumisigaw, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasalita. At mula roon, ang kislap ng apoy ng paglaban ay nagsimulang mag-alab, hindi mula sa sasakyan, kundi mula sa puso ng mga taong matagal nang pinatahimik. Si Ayesha ay nanatiling tahimik sa kanyang kinaupuan, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito ay isang anyo ng pagtanggi sa karumal-dumal na palabas na walang kahihiyang ipinakita. At sa likod ng kanyang mga matang namumugto, may galit na nagsisimulang mag-apoy. Maaaring tumawa si Berto sa araw na iyon, maaaring pakiramdam niya ay nanalo siya, maaaring pakiramdam niya ay hindi siya magagalaw. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay, ang kalupitang ipinapakita sa harap ng publiko ay hindi kailanman magtatagal. At ang kanilang mga tawa na sa araw na iyon ay malakas na umalingaw-ngaw, balang araw ay magiging sigaw ng takot kapag ang tunay na batas na ang dumating upang humampas ng walang kompromiso. Dahil walang mas kahiyahiya, kaysa sa isang tawa na sa huli ay magiging ebidensya ng isang krimen sa harap ng milyon-milyong mga mata. Nang ang sitwasyong puno ng kawalang katarungan ay umabot sa sukdulan, sa sunog na scooter, sa nakakainsultong tawanan ng mga pulis, at kay Ayesha na nakaupong mahina sa bangketa, biglang narinig ang tunog ng biglaang pagpreno ng gulong mula sa malayo. Isang berdeng sasakyang militar ang biglang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Lahat ng mga ulo ay napalingon. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan at mula sa loob nito ay lumabas ang isang lalaking matipuno, matangkad, at may malamig ngunit puno ng otoridad na mukha. Suot niya ang kumpletong uniporme ng sandatahang lakas, na may pulang beret na nagniningning sa kanyang ulo. Ang mga bituin sa kanyang dibdib ay kumikinang, nagpapatunay ng kanyang ranggo. Siya si General Rashid Al-Hassan, 35 taong gulang. Ang asawa ni Ustadza Ayesha. At ang huling taong gugustuhin mong galitin sa gitna ng publiko. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit tiyak. Walang pag-aalinlangan, walang mga salita. Lahat na nakakita ay agad na nalaman na hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Ang kanyang tingin ay tumago sa grupo ng mga pulis na ngayon ay nagsisimula ng maging balisa. Ang mga tao ay dahan-dahang umatras, bumubuo ng isang hindi nakikitang puwang sa pagitan ng general at ng mga pulis na kanina lang ay mayayabang. Si Berto, na kanina ay nakatayo pa ng kampante, ay dahan-dahang nawalan ng kulay sa mukha. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na hakbang, si Rashid ay nakarating mismo sa harap ni Berto. At nang walang babala, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng aroganting pulis. Ang tunog ng butong bumangga sa kamao ng isang sundalo ay umalingaw-ngaw na parang hampas ng martilyo sa gitna ng kalsada. Si Berto ay tumalsik paatras. Ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang sako.
Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong at sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya nakapagsalita, hindi nakapagtanggol sa sarili. Ang tanging naroon ay ang sakit, ang kahihiyan, at ang tingin ng dose-dose ng mga mata na ngayon ay nakikita siya hindi bilang isang alagad ng batas, kundi bilang isang duwag. Ang kanyang mga tauhan ay isa-isang umatras. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Alam nilang hindi na ito kanilang laban. Ang nakatayo sa harap nila ay hindi isang ordinaryong sibilyan. Ito ay isang mataas na pinuno ng militar na dumating hindi dala ang armas, kundi dala ang karangalang kanilang nyurakan. Ang kapaligiran ay biglang nagbago. Mula sa puno ng tawanan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Hindi sumigaw si Rashid. Hindi siya nagbanta. Nakatayo lamang siya sa mainit na aspalto, tinititigan si Berto na nakahandusay. Nagsalita siya sa mababang tinig ngunit tumatagos, galawin mo ang asawa ko kahit isang beses pa, at sisiguraduhin kong hindi lang ang ranggo ninyo ang tatanggalin, kundi ililibing ko kasama ng reputasyon ninyo. Ang mga salitang iyon ay hindi isang walang lamang banta. Ito ay isang mariing pahayag mula sa isang asawa, isang sundalo, at isang tagapagtanggol ng katarungan na nagingit-ngit sa galit. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, mag-record, at saksihan ang mga sandali ng pagbangon ng karangalan sa harap ng pang-aaping matagal ng pinabayaan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang checkpoint, si Berto ay natahimik, napaluhod, at nalaman na sa araw na iyon, wala na siyang hawak na kontrol. Nakahandusay sa mainit na aspalto, si Berto ay hindi na mukhang isang mayabang at makapangyarihang alagad ng batas. Dugo ang tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig, dumadaloy sa kanyang unipormeng kayumanggi na ngayon ay gusot at may mansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nakaluhod sa lupa, at ang kanyang mukha ay puno ng tunay na takot. Sa harap ng buong karamihan, hindi na siya makatanggi, hindi na makapagtago sa likod ng kanyang posisyon o armas. Ako po ang nag-utos na ilagay ang droga, sir. Ako po at ang mga tauhan ko. Lahat po yun ay gawa-gawa lang. Pera lang po ang habol namin, sabi niya ng pautal-utal, puno ng pagkasindak. Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang isinukang lason na hindi na kayang itago. At sa isang iglap, ang lahat ng kabulukang matagal ng ikinubli ay nabunyag sa harap ng publiko. Si Rashid ay nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay nanatiling malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tinitigan niya ang iba pang mga pulis na kanina itumatawa, na kanina inanggipit sa kanyang asawa, at ngayon ay nakatayong naninigas at hindi alam ang gagawin. Narinig ninyong lahat, malakas niyang sabi. At tinitiyak ko sa inyo, hindi ito dito magtatapos. Ang mga pangalan ninyo, ang mga mukha ninyo, at ang mga ginawa ninyo ay dadalhin ko sa batas hanggang sa korte, hanggang sa mga nakatataas sa inyo na nagpoprotekta sa ganitong uri ng krimen. Ang mga salitang iyon ay hindi sinabi ng pasigaw, kundi may lakas na mas malalim pa ang tama kaysa sa galit. Ito ay mga salita mula sa isang lalaking alam kung paano ipaglaban ang karangalan hindi lamang sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng proseso ng batas na hindi nila matatakasan. Ang mga tao na kanina'y tahimik lamang, ngayon ay nagsimulang magsalita. Mayroong sumisigaw ng suporta, mayroong pumapalakpak, at marami ang sumisigaw sa pangalan ni Ayesha ng may pagmamalaki. Sila ay nag-record, nagpakalat, at nasaksihan ng kanilang sariling mga mata na ang katotohanan, kahit na minsan inyurakan, ay kayang bumangon at lumaban. Hindi iilan sa kanila ang napaiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paghanga. Dahil sa wakas, may isang tumayo at hinarap ang sistemang matagal nang aapi ng tahimik. Ang mga sigawan na iyon ay hindi lamang suportang moral, kundi isang senyales na ang publiko ay namulat na ang mga tao ay nagsisimula ng magkaroon ng lakas ng loob kapag may nangunguna sa harapan ng may tunay na katapangan. Sa mainit na tanghaling iyon, sa interseksyon ng kalsada na karaniwang dinadaanan lang, isinilang ang isang sandali ng paglaban na hindi malilimutan. Ang scooter ni Ayesha ay maaaring naging abo. Ang kanyang dignidad ay minsan ng nyurakan ng mga alagad ng batas na walang kahihiyan. Ngunit ang kanyang karangalan ay bumangon ng mas mataas kaysa dati. At si Berto, na minsan itumawa ng malakas sa pagdurusa ng iba, ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa sa gitna ng kalsada, hindi lamang kay Rashid, kundi sa mga taong sumaksi sa lahat. Isang sampal mula sa katotohanan ang nagpabagsak sa peking kapangyarihang binuo mula sa pangingikil.
At mula sa puntong iyon, ang kwentong ito ay kumalat, hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang paalala na kapag ang isang tinig ay naglakas loob na